The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Stop judging, that you may not be judged. For as you judge, you will be judged, and the measure with which you measure will be measured out to you. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me remove that splinter from your eye,' while the wooden beam is in your eye? You hypocrites, remove the wooden beam from your eye first. Then you will see clearly to remove the splinter from your brother's eye." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We are reminded to stop judging that we might not be judged. Mother Teresa of Calcutta have said this: "If you are too quick to judge, you have no time to love." But you can point out to your brother or sister what is wrong without being prejudiced or being biased. Minsan, ayaw na nating sabihin kung ano ang katotohanan dahil natatakot tayo baka kung ano ang sasabihin nila or baka magalit. Hindi na natin masabi sa ating kapwa na may muta ka. Di po ba, anak? Kaya mo ba sabihin doon sa katabi mo, may muta ka? Di ba, no? Hindi na natin masabi. Bakit? Natatakot tayo, baka magalit. Di po ba, no? Sabi ko, madali lang naman yan. Kaysa naman hayaan mo siyang naglalakad na nakikita ng maraming tao. Hindi naman yan paghuhusga. Hindi po ba? Ano? Ay sabi, paano po ba sasabihin, Father, na may muta siya? Ganito lang yun. Sabihin mo, may muta ako? Wala po. Buti ka pa, meron. O, di ba? Di ba? May mga bagay na pwede mong sabihin na hindi masakit. Stop being judgmental. Judgmental means you look at things according to your world. You look at things according to your world. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Mabilis ang paghusga kapag hindi natin naintindihan. Higit sa lahat, dahil gusto natin palaging tayo ay maayos, maganda, mabuti, ano nangyayari?
nagiging hipokrito tayo. Nagiging hipokrito. We become hypocrite, trying to pretend that we are always right, always correct, always true. Name it. My dear friends, I always say this. Wala naman talagang perfecto. Di po ba? Kung ang perfecto ngayon, kung hindi pangalan, apelyido na lang. Wala talagang perfecto. Lahat tayo nagkakamali. Ang ating patron, alam natin ang kanilang mga pagkukulang, kahinaan. Alam natin. At mula sa kanilang kahinaan, sa kanilang pagkakamali, tinanggap nila ito at bumangon sila at ginawa nila ang kalooban ng Diyos. Ginawa nila kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Lahat tayo ay mayroong kanyang kahapon. At kung hindi natin babaguhin ang ating pag-uugali, ang ating mga kahapon ay siyang magiging ating bukas. Sabi nga ni San Agustin, all saints have their past. So all sinners have their future. Hindi tayo nakukulong sa ating kahapon. Hindi nakulong si San Pedro sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pagtanggi na hindi ko yan kilala. Si San Pablo, hindi siya nakulong sa kanyang mga kasalanan na pinapatay niya ang ibang taong naniniwala sa Diyos. Tinanggap nila ang kaparusahan. Sabi nga si Pedro, habang nabubuhay, ay araw-araw na lumuluha na ayon sa isang manunulat, ang kanyang mukha ay nagkaroon ng kanal ng luha. Nagkaroon ng kanal ang kanyang mukha kasi hindi tumutulo, hindi tumitigil ang pagpatak ng kanyang luha. Dala ng kanyang pagsisisi. Pero, binago niya ang kanyang buhay. At alam natin, namatay siya, ipinako siya ng baliktad, kasi siya mismo nagsabing, hindi ako karapat-dapat na ipako tulad ng aking Diyos. Pagbabago. Pero alam po ninyo, kung inyo pong napagtuunan ng pansin ang unang pagbasa, ito ay mayroong mas malaking kasalanan. And what is the sin in the first reading that most of us have taken for granted? That is the sin of ingratitude. Why ingratitude? In spite of the things that God has done to His people, redeeming them from the land of slavery, and where they are at this point, they have chosen other gods aside from the true God who saved them, and started to do evil. Ingratitude is not just doing what is wrong, it created pain to the people who invested their love to you. Ang kawalan ng utang na loob. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Inuulit ko po, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Hindi mo nakakalimutan. Gratitude is not just remembering what people have done for you. It is the memory of the heart. And I always say this also. The secret of a happy life
is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. And you have to accept we are miserable because we failed to be grateful. Kaya tayo miserable, isa lang ang dahilan. Kulang tayo sa pasasalamat. Ang meron lang tayo ay magreklamo. Ang malungkot na kwento ngayon, ang mga bata, pag binigyan mo, hindi na nagsasabi ng thank you. Pag binigyan mo ang ibang bata, ang sagot sa'yo, ito lang. Ito lang. And how would you feel that you are giving yourself and yet people are ungrateful? And what is the challenge? What is the challenge? Number one, don't do things because you will be appreciated. Do good things because it is who you are. Don't do things because you will be appreciated. Do good things because it is who you are. Madalas ko rin po itong sinasabi. When people are good to you, be good to them. But when people are bad to you, be good to them because it is who you are. If you repay evil with evil, it makes us all evil. Be good, even though you will not be appreciated, because it is who you are. Second, let it be your life is striving to do good. Because appreciation that are not really given is nothing. Ano man ang pasasalamat na ikaw ang nagsabi, magpasalamat ka naman, ay wala nang halaga. Kasi hindi na yan galing sa puso. Allow people to be grateful from their heart. Kung hindi, thank you pa rin. Thank you pa rin. Ang mahal na birhen ay palaging nagkakalob ng sarili, meron man itong papuri o wala. Meron man itong pasasalamat o wala. Sapagkat ang katotohanan ng ating pananampalataya ay ano? Hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos kung tayo ay mabuti. Hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos kung tayo ay masama. Hindi nadadagdagan ang kaluwalhatian ng Diyos kung tayo nagdadasal. At hindi nababawasan ang kaluwalhatian ng Diyos kung hindi tayo nagdadasal. Walang pangangailangan ng Diyos para sa atin. Tayo ang may pangangailangan sa Diyos. Kaya nga, ito ang mas mahalaga. Sino ang higit na pinagpapala? Ang sagot ay ang mga taong marunong magpasalamat. Ang mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya nga po ang pagdiriwang natin ng mga nobinaryo ng Santa Misa ay hindi lamang paghingi, kundi pagtanaw ng utang na loob. Sana po ang atin po mga panalangin ay nakaugat sa pasasalamat bago ang paghingi. Sabi ko nga, may mga tao na talagang mapagbigay. Sabi niya, bakit mo binibigyan yan? Ang tamad-tamad. Hindi naman kumikilos. Ano sagot? Nakakaawa.
Nakakaawa. Pagkatapos na ilang buwan, binibigyan mo pa rin. Hindi naman nagbabago. Nakakaawa. Di ba ba, anak? Pagkatapos ng isang taon, ba't di ka na nagbibigay? Nakakainis na. Di ba? May hangganan minsan ang kagandahang loob. Pero ang Diyos ay hindi. Sabi nga, ang pagpatak ng ulan ay para sa mabuti at makasalan. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaya ang ating mga nobinaryo, hari nawa, ay pagtanaw ng utang ng Diyos at hindi lamang merong hinihingi. Amen. Kay Kuya ko niya yun, kay Kuya ko niya. Buti na lang di ako kasali. Maganda sana kung ang rapol ang mananalo, pupunta kagad sa langit, na? Hindi, pwede namang claim later. Baka magkalimutan tayo. Going back to what I've said. Number 1, don't judge. Because if you are too quick to judge, you have no time to love. Second, if people are good to you, be good to them. But if people are bad to you, be good to them because it is who you are. Because if you repay evil with evil, it will make us all evil. And third, do not forget this. The secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. The Lord be with you. And with your spirit.